So yung in terms of symptoms kasi, yung ating tuberculosis, yung ubo niya ay 2 linggo or higit pa, tapos pwede siyang may lagnat, tapos nangangayayat siya. So pumapayat siya pero hindi naman siya nagda-diet. Tapos yung isa pa, pinapawisan siya usually no, sa hapon or sa gabi. Kaya very important na magpakonsulta tayo para alam talaga kung ano ba yung reason bakit tayo pumapayat. Kung tinatawag natin na bacteriologically confirmed, maka-infect kasi siya ng 10 to 12 persons in a year. Kaya kung hindi natin siya mahanap, tuloy-tuloy lang, no? Yung pag-transmit niya ng disease. Instead na ma-stop na sana natin yung transmission, hindi natin nagagawa kasi hindi natin siya nahanap at saka hindi natin siya nabigyan ng treatment. We really need to screen and to test them, and once na maalam natin na meron silang TB, ma-place natin sila sa treatment. Pero yung isang dagdag namin na strategy ngayon, yun yung tinatawag na preventive treatment. Halimbawa, no, kontak ka ng isang TB case, especially yung meron kang TB bacilli sa iyong plema, hahanapin namin or i-examinin din namin yung mga kasama mo sa bahay. So we do chest x-ray, tapos tingnan din kung meron kang simptoma, tapos iti-test. Kasi kung negative ka sa lahat, then we will provide yung preventive therapy para hindi ka na mag-progress from TB infection to TB disease. Kaya kapag nag-ubo yung isang tao, palutang-lutang lang siya. So, pwede natin siyang malanghap. Pero, kung maganda yung ventilation ng bahay or yung workplace, mawawala na yung TB na bacilli na yon. Kasi kung nagagamot natin siya, within 2 weeks, no, 90% kasi ng number of TB bacilli na nandoon sa kanyang lungs, bababa na yon. So, hindi na siya makakahawa. Merong TB patient sa bahay, kailangan na siya, mabigyan siya kaagad ng treatment. Ang isa pa, yung other infection control measures ay kailangan well-ventilated yung bahay. Tapos, maganda rin kung yung ang immune system natin ay maganda kasi pumasok man yung TB bacilli sa ating katawan, nandyan yung ating immune system to protect us. Yun yung maganda sa TB. Nagagamot siya, no? Kaya pag-usapan natin, huwag kang mahiya. Yung skin test, nandyan pa rin siya. Kasi yan yung magsasabi sa atin kung meron kang TB infection. So kung contact ka na kasi ng smear positive na case, tapos wala kang TB, pwede ka nang bigyan ng preventive treatment. Okay, so yun yung skin test. Yung chest x-ray, ginagamit natin siya ngayon as a screening tool. Before kasi, hindi namin ginagamit yung chest x-ray. Smear lang. Pero nung gumawa kasi tayo ng ating prevalence survey noong 2016, nakita doon na karamihan pala sa mga TB patients, wala silang simptoma, pero meron silang finding sa chest x-ray. Yung next natin na procedure, yun yung ating rapid molecular test. Kasi yan na yung ating primary diagnostic tool. Unlike before, microscopy. Ngayon, rapid diagnostic tool. Very sensitive and very specific siya. So, malalaman na natin kaagad kung meron kang tuberculosis at saka kung yung TB mo ay resistant. Pupunta ka sa private, may bayad po siya. Sa ating mga health centers, libre lang, no, yung ating rapid molecular test.